Hindi mo kailangan ng malaking sahod para makaipon. Kailangan nyo ng malinaw na sistema at disiplina. Panoorin mo to. Okay, pag-usapan natin yung problema ng marami sa atin. Bakit ba parang laging bitin ang pera? Relate ka ba dito? Kakasweldo mo pa lang, pero wala na agad. Nakakainis, di ba? Alam mo, madalas, hindi sa laki ng sahod yan. Nasa mga desisyon natin yan, araw-araw. So, magsimula tayo sa pundasyon. Ito ang 4 na habit para makuha mo ulit ang kontrol sa pera mo. Una, subukan mo ang no-spend days. Ibig sabihin, isang araw, zero gastos. As in, wala talagang lalabas na pera. Isipin mo to na parang financial reset. Para ma-realize mo na kaya mo pala at para ma-build ang disiplina. Pangalawa, at napaka-importante nito, ang emergency fund. Pera mo yan. Ang credit card, utang yan. Kaya please lang, linawin natin. Huwag na huwag mong ituring na extra savings ang credit card mo. Pangatlo, matutong humindi. Alam ko mahirap to sa kulturang Pinoy pero hindi to pagiging madamot. Kailangan mong protektahan ang sarili mong financial stability. Okay lang na unahin ang sarili mo. At itong pang-4, kailangan ng honesty. Mag-budget ka base sa totoong sahod mo, hindi sa wish mo. Tandaan, hindi parusa ang budget, maparasa yan para alam mo kung saan talaga napupunta ang pera mo. Okay, part 2 na tayo. Paano naman natin haharapin ang mga pressures sa paligid natin ngayon? Panglima, para sa utang, gamitin ang domino effect. Ilista, unahin yung my highest interest, tapos i-roll over ang bayad. Number 6, alamin ang pagkakaiba ng wants at needs. Needs, kailangan para mabuhay. Wants, pampasaya lang. Diyan kasi madalas nasisira ang budget. Bago bumili, tanungin mo, kailangan ko ba to o gusto ko lang? Pampito, maghanap ng extra income. Kasi sa panahon ngayon, delikado ang iisang source lang ng kita. Hindi kailangan bongga agad. Magsimula ka sa maliit gamit ang skills na meron ka na. Consistency ang susi. At ang pang-8, itigil ang pagkumpara sa social media. Tandaan, highlight reel lang yan, hindi yan ang totoong buhay. Yung pag-compare, nagiging sanhi lang yan ng pressure at gastos. Mag-focus ka lang sa sarili mong journey. Okay, kung andito ka pa rin, ibig sabihin, seryoso ka. Good job. Pero teka, huwag kang ma-overwhelm ha? Para makapagsimula, simple lang ang kailangan. Pumili ka lang ng isa. Oo, isa lang muna sa mga to. Yang isang maliit na hakbang na yan, yan na ang simula ng lahat. So, anong unahin mo?